Praise God sa kanyang presensya. Praise God din dahil sa ating pagpapasya na tayo mag-leave sa trabaho. Ilan dito yung nag-leave sa trabaho? Pakitaas lang ang kamay. Halos lahat pala ng nagtatrabaho yung nag-leave. Ano? Ilan yung mga estudyanteng umabsent sa school? Meron ba rito? So marami rin sila. No? Okay. Pero atin namang ginawa yung ating paraan na magbigay ng excuse letter. Ano? So yung ating topic ngayon ay Leaving a Legacy. Nais kong gamitin natin yung Genesis chapter 18 verse 19. Ito yung ating gamitin na basis. Genesis 18:19. Okay, pwede ba tayong muling tumayo? Pagbasa natin itong isang talatang ito. Tingnan niyo mabuti pagkaka-wordings. For I have chosen Abraham, yung him dito si Abraham, so that he will direct his children and his household after him, to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him. And he promised yung bang hindi mabilang na karamihan ng offspring. Tayo manalangin saglit. O Diyos at aming amang nasa langit, bigyan niyo po ng liwanag ang mga salita na ipapahayag. Magsalita nawa ito sa aming mga puso upang bawat isa sa amin na tinanggap si Jesus Christ na Lord and Savior ng buhay, may tatag sa aming puso yung ginawa ni Abraham. Salamat sa inyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na tayong maupo. Leaving a legacy. Binanggit natin na legacy pamana. At pagkat tinignan natin, meron dalawang uri ng pamana na karaniwang ginagawa ng mga parents. No? Parents ng mga believer o kaya non-believer. Yung una ay nag-iiwan tayo ng temporal na legacy, temporary legacy. Ito yung material wealth o kaya business, property, karangalan o anumang bagay na maiwanan natin sa ating mga anak pagkaraan na tayo mamatay. Yung isa naman ay tinatawag nating spiritual legacy o tinatawag din itong eternal legacy. Nang tinutukoy naman dito yung buhay ng pananampalataya sapagkat ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay hindi naman physical na buhay, kundi spiritual na buhay. At ang tawag niya, sa kanyang ipinagkaloob na buhay ay eternal life. Walang hanggang buhay. Yung isa, temporal na buhay. Yung isa naman ay spiritual o kaya eternal na buhay. At nakaugnay rito yung salitang faith in God, faith natin doon sa Diyos na nagpanukala nitong legacy na ating pag-uusapan. Ngayon, ang ating buhay lagi may impluensya sa iba na kanilang magagamit pagkaraan nating mamatay. Tulad din ng binanggit na ni Dan kanina. Maring ito isang magandang halimbawa na maiwanan natin sa ating lahi. At pwedeng tularan ng ating lahi. Pero yung iba naman ay nag-iwan ng pangit na halimbawa ng buhay, yung bisyo at saka iba't iba pang masasamang gawain. Nag-iwan din sila ng masamang halimbawa, kaya lamang merong prinsipyo na like father, like son. Like mother, like daughter. Kung ano raw yung magulang, gayon din ang magiging anak. At yun na nakakalungkot lamang, na yung influensya ng ating buhay palagian na merong susunod. Kaya lamang ang ating pag-uusapan ay yung legacy na galing sa Diyos. Ngayon, balikan ko itong Genesis 18:19.
legacy of faith and obedience na galing sa Diyos. Pansinin niyo, for I have chosen him, so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about to Abram what he has promised him. Pagka pinansin ninyo yung talata, it is a command na si Abraham ay mag-iiwan ng isang legacy ng buhay. At dapat maging maliwanag kay Abraham. At kung iti maliwanag kay Abraham, magagawa niya na maayos yung kanyang pagharap doon sa iba't ibang pangyayari at doon sa iba't ibang ipagagawa sa kanya ng Diyos. Magiging maliwanag ito sa kanya. Bakit? Pagka maliwanag na yung kanyang buhay gagamitin ng Diyos para mag-iwan ng isang legacy sa darating na generation. At ulitin ko, yung legacy na iiwanan natin, buhay na meron pananampalataya, ang sabi rito, I have chosen him. So itinatatag natin dahil sa itisalita ng Diyos, ang mag-iwan ka ng isang legacy of life sa darating na generation, it is a command. May lagay sa ating puso na yung buhay mo, meron na itong kahulugan sa next generation. Yung buhay ko, yung buhay ninyo, may kahulugan ito sa next generation. So itatatag lang natin, itong legacy na ito, it is a command. Live a life to live a legacy. Ito yung binanggit ni Den kanina. Live a life to live a legacy. Kung aware na aware ka na ikay gagamitin ng Diyos para mag-iwan ng isang pamana sa darating na lahi, ay magagawa mo ng tama ang galaw mo, ang kilos mo, pag-aaral mo, paghahanda mo, paggawa mo ng ministry, yung iyong pakikipagdigma spiritually sa lahat ng pangyayaring darating sa iyong buhay. Kapag aware na aware ka na gagamitin ng Diyos na yung buhay mo ay gagamiting pamana sa susunod na lahi. At ito yung inilagay na kaunawaan ng Diyos kay Abraham, I have chosen him. Pinili kita. So that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just. Na si Abraham, i-disciple niya yung kanyang lahi. At binanggit ng Panginoon, na sabi niya, he will direct, tuturuan niya, sasanayin niya, ihanda niya na ang kanyang lahi ay iiwanan ng isang legacy sa daigdig na ito. He will direct. Sino magdi-direct? Si Abraham. Sino yung kanya i-direct? Yung kanyang mga anak at yung darating pangsaling lahi ay iniiwanan ng Panginoon yung isang command. Abraham, tuturuan kita at sasanayin sa pananampalataya. Gagabayan kita at alam natin, si Abraham 40 years na tinuruan at sinanay ng Diyos upang magtiwala at manalig sa Panginoon. Lahat ng pangyari na idinaan ng Diyos kay Abraham, iti may gamit for the next generations. Hindi mabilang na lahi. And pansinin ninyo, after him, kung ano ginawa ng buhay ni Abraham, yun ang kanyang ililipat. Kung ano pananampalataya ni Abraham, yun ang kanyang isasalin. Kaya lamang pagka ating pinansin, yung binanggit dito ng Panginoon, tingnan nyo mabuti, Romans 4:16. Binitawan ng Diyos yung pangako, isang di mabilang na karamihan ng mga taong mananalig sa Diyos. Therefore, the promise comes by faith, so that it may be by grace and may be guaranteed to all Abraham's offspring, para kang inuro yung pangako. Lahat ng offspring ni Abraham sa pananampalataya. Kasama ba ako? Kasali ba kayo? So kung kasali tayo dito sa pinag-uusapan natin, ay ating unawain yung role nating gagampanan sa ating buhay sa daigdig nito. Pansinin natin yung ating pamumuhay. Okay, tingnan niyo mabuti. And may be guaranteed to all Abraham's offspring. Sino nagbibigay ng garantiya? Ang Diyos. Ang sabi, at paano mabibigyan ng garantiya? By faith.
May lalagay lamang ng Panginoon yung guarantee na iti mapapangyari by faith. Not only to those who are of the law, but also to those who have the faith of Abraham. At binanggit dito, hindi lamang ang mga Hudyo, kasama ang mga Hentil. At tingnan nyo mabuti ang pagkakabanggit, anong klase ng pananampalataya ang ililipat, palipat-lipat from generation to generation. Anong klaseng pagtitiwala sa Diyos? Anong klaseng obedience ang palipat-lipat na gagamitin na ililipat from generation to generation? Anong klase? Kangainong uri ng faith ang siyang gagamiting batayan? Kangainong faith? Hindi yung katabi mo. Kundi ang hahanapin mo at pag-aaralan yung faith ni Abraham. Sapagkat binanggit ito, who have the faith of Abraham. So ang atin talagang hangarin maunawaan yung faith ni Abraham. At binabanggit na itong faith ni Abraham, nagsimula sa kanya, dahil kay Isaac, kay Jacob, doon sa mga Israelites, pagdating sa New Testament, faith pa rin ni Abraham ang pinag-uusapan. At ito pa rin ang itinuturo na tayo manalig sa Panginoon na tulad ng pananampalataya ni Abraham. Dito binabanggit, tulad ni Abraham. New Testament na ito. So ang sabi, but also to those who have the faith of Abraham. And then itinatag na si Abraham ang father of faith ng lahat ng mga tao. Siya yung nagsimula ng totoong pananampalataya sa Panginoon, sa isang Diyos na sasambahin, sa isang Diyos na paglilingkuran, sa isang Diyos na pag-aalayan ng buhay, sa isang Diyos na kahit ano ay paggawa ay susunod, na kung ano man ang hihingin sa Kanya, Kanyang ibibigay. Ito yung pananampalataya ni Abraham. At pagka pinansin ninyo, ano yung pinaka-ultimate na hiningi ng Diyos para mapatunayan talaga yung obedience ni Abraham? Yung pinag-usapan natin kanina, na nangako ang Diyos kay Abraham na magbibigay siya ng anak kay Abraham. At si Abraham, bagamat nakita niyang wala na yung probability na siya magkaanak, nananampalataya pa rin na siya magkakaroon ng anak. Bakit? Ang nagsalita kasi ay Diyos. Nakita niyo ba na kay Abraham, basta sinabi ng Diyos, tiyak na ito mangyayari. At ito yung nais na itatag ng Panginoon sa bawat isa sa atin, basta't sinabi ng Diyos, basta't sinabi ng Scripture, iti mangyayari. At dapat na iti masunod at mapangyayari. Kaya nga ako'y bago pang believer, akin nang itinatag at hinihiling in prayer na yung nasusulat, mapulpil sa aking buhay. Bakit ko hinihiling? Kaya ko bang mapangyari? Hindi. Pero kayang ibigay ng Panginoon. Kayang mapangyari ng Diyos. Yung kanyang sinasabi, mapulpil sa aking buhay. Lagi nyo narinig sa akin yung testimony, love your enemy. Sa akin, imposibleng mahalin kayong aking kaaway. Pero dahil sa pinagpray kong matutunan kong ibigin ng kaaway, nagawa kong ibigin yung kaaway. No, akin nagsisimula sa faith, wala pa nagtuturo kung paano magsishare ng gospel. Pero inutos na Scripture, go and preach the gospel. So ipinagpray ko na aking matutong mag-share ng gospel. At itinuro rin na Scripture na dapat talagaan yung bagong nananalig sa Panginoon. Ipinagpray ko na matutunan ko mag-alaga ng bagong believer. Tinuruan ako ng Diyos na gumawa ng lesson material. So kung ano yung nasusulat, pwede itong mapulpil sa ating buhay if we believe. Kaya lang naman hindi napapangyari yung isang bagay sa ating buhay, hindi pa natin hinihingi in faith. Basta tiningin natin in faith yung nasusulat, iti magaganap sa ating buhay. Be fruitful and make multiply. Ipinagpray ko rin ito. No? Kaya lamang napakatagal na panahon na hinintay ko maging fruitful. Matagal na panahon yon. Dala ko ng gospel sa Nueva Ecija for 4 years. Pinakamahirap na panahon ng aking ginawang paglilingkod sa Diyos. Magtatrabaho ko Monday to Saturday afternoon.
Uuwi ako ng Nueva Ecija Saturday afternoon para sa gabi mag-share ng gospel. Sa linggo ng umaga mag-worship. Sa linggo ng hapon mag-preach ng gospel doon sa labas. And then early morning 3 o'clock ng Monday gigising para mag-prepare naman para sa yung first trip na 4 o'clock ay makasakay ako ng bus para makabalik uli ako ng trabaho ng Monday, magtatrabaho hanggang Saturday. Afternoon uwi uli ng Nueva Ecija for 4 years na walang tigil. At gano'n naging kanaming bunga. Nag-share ako sa aking mga magulang, nag-share ako sa mga kapitbahay, nag-share ako rin sa aming lugar. At yung first 2 years ay pinagpala ng Lord, naging 18. On the 4th year, yung 18 na yun, naging 7 na lamang ang natira. Magpapatuloy ka pa ba sa paglilingkod na sa iyong pagnanais na maparami ang bilang instead na dumami kumukonte? Para bang cell group mo? Nakasampu ka na, biglang naging 2. Tutuloy ka pa ba? Talaga nakita lang natin na yung bang ginagawa natin na talagang katapatan sa pananampalataya sa Panginoon, hindi naging madali. Na instead na yung bang 18, naging 7 na lamang at pagkatapos, nung magpapang-4 na taon na ako nagpipreach, meron pang nag-comment, medyo marunong na kayong mag-preach. Para bang makikita mo na talaga bang meron ba akong palatandaan na magaganap sa akin yung sinasabi ng salita ng Panginoon? Mukhang wala. Pero kay Abraham, wala rin siyang makitang palatandaan na matutupad yung sinabi ng Panginoon. Ang tanging niyang palatandaan ay magaganap yung kanyang pananampalataya sa Lord. Ano lamang ang palatandaan na matutupad yung sinabi ng Panginoon? Yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Pagka tinignan yung natural at yung kanyang reality sa kanyang buhay, wala siyang makita ang palatandaan. Abraham, magkakaroon ka ng isang anak. Tanda ko na. Si Sarah, uugod-ugod na. Menopause pa. Wala na akong makita ang pag-asa. Pero kay Abraham, instead na manghina ang kanyang pananampalataya, lalo niyang pinalakas. Ano ibig sabihin nito? Meron bang trouble lang yung faith? May trouble ba ang ministry mo? Instead na dumami, kumukonti ba? Ano ang dapat mong itatag sa iyong puso? Lalo mong palakasin ang iyong faith. Okay ba yan? Pwede ba natin lalong palakasin yung ating faith? Pwede nyo ba sabihin sa iyong katabi, palakasin mo ang faith mo? Ang dami mo nang inukol na prayer, ang dami mo nang ginastos. Sinasabi mo, ang dami mo nang nabiling pagkain para sa kanila. Ang dami mo nang naibigay na pamasahe. Pagkatapos yung mga tinulungan mo, nawala pa. Tutuloy pa ba kaya? And then, tuloy ko ikwento. Noong magpo 4 years na ako roon, ay isang gabi roon, ay habang ako nagpipray, nagsabi ang Panginoon sa akin, babalik ka na sa Cavite, doon ka na magsishare ng gospel at magmi-minister. Sabi ko, Lord, hinihiling ko po na at least 20 naman ay bigay niyo sa akin. At totoo nga, yung after 4 years doon, inilipat ako sa church na merong more than 20 na members, 20 to 30. Kaya ako binanggit na 20 to 30 sapagkat kumisan ay 25, kumisan 30, kumisan ay 20. And then, nagsimula akong mag-visitation doon sa mga kapatiran ngayon. At naikwento ko na sa inyo na nung dumalaw ako sa mga kapatiran doon, meron ako nasa salubong ng mga kapitbahay nang tanong sa akin, sa church nyo ba dumadalo yung taong yan? Sabi ko, opo, ako'y na-encourage. Kailangan ang sunod niyang sinabi, biglang nawala yung encouragement. Hanggat dumadalo sa inyong church ang taong yan, hindi ka ako pupunta sa inyo. Pambihira naman, ano? Alam ninyo, itinago kong ako'y pastor sa church na yon. At nagsimula ako ng gospel doon sa area
Nag-preach ako ng gospel, nagturo ako ng small group, hindi ko pinakikilalang ako'y pastor sa church na yan. Na 2 to 3 years na ako'y nagtuturo sa labas, ay nakabuo ako ng 7 o 8 Bible study group. 7 o 8 siguro, mahigit. Ang laman, mga 72 hanggang 80. No? After more than a year, sinimulan kong ipasok sa loob ng church yung mga naturuan ko sa labas. On the 3rd year, naging more than 80 ang members sa church na yun. Pwede ba natin palakpakan doon ng Lord? Dumating tayo sa bilang na more than 120 the time. Kaya ko lang nabanggit ay sa kadahilanan, kapag ka tinignan talaga yung mga kapaligiran, wala kang makikitang palatandaan na matutupad siya yung sinabi ng Panginoon, magmumultiply ka, ikaw ay dadami. Ulitin ko, ano lamang ang tanging palatandaan na matutupad sa iyo ang salita ng Panginoon? Ano lamang ang palatandaan sa iyo? Faith. Tanongin mo yung katabi mo, meron ka bang faith? Okay. Kapag ka merong faith, meron siyang palatandaan na magmumultiply yan. Okay ba? No? Kasi yun lang ang palatandaan. Paano yung emotion natin? Paano yung katwiran natin? Paano yung reality sa ating paligid? Pagka yan ang ginamit mong batayan, hahatakin ka palayo doon sa leaving a legacy. Iiwanan ka na. Okay. Ngayon, binanggit ko ito, balikan ko ito. No? He is the father of us all. Sino rin yung ama natin lahat sa panampalataya? Si Abraham. Ano yung tinutukoy? Ang tutularan ng ating faith ay yung pagsunod ni Abraham. Ngayon, pansinin nyo lamang na kay Abraham, itinatag natin na siya magtatayo ng isang legacy. Balikan ko yung Genesis 18:19. For I have chosen him that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him. Ano pangako sa kanya? Yung vision. Yung kingdom of God. Yung hindi mabilang na karamihan ng mga tao magiging lahi niya. Ano kanyang role? Lahi niya. Saan manggagaling? Mula kay Abraham, mula sa pananampalataya ni Abraham. Yun ang pangitain, and your offspring. So tinutukoy na yung napakalaking karamihan, may kaugnayan si Abraham. Lahi mo yan. So yung pangitain na ibibigay rin sa atin ng Panginoon, itatatag natin, Lord, anong role ko rito? Mga anak mo yan sa pananampalataya. May role ka bang gagampanan doon sa vision? Meron. Yung multitude na yan, offspring mo sa pananampalataya. So merong roles na gagampanan si Abraham at tinutukoy dito, so that the Lord will bring about for Abraham what He has promised him, para matupad yung pangitain at itinuro ni Abraham kay Isaac yung pananampalataya. Binanggit ko kanina, si Abraham sumunod sa lahat ng ipinagagawa sa kanya ng Panginoon. Sa Genesis chapter 26, 4 and 5, kukunin ko lamang yung legacy na namana ni Isaac. At paulit-ulit na binabanggit ng Panginoon sa Scripture, okay, 26, 4 and 5. Kinausap ng Diyos si Isaac, I will make your descendants as numerous as the stars in the sky and will give them all this land, and through your offspring all nations on earth will be blessed. The same vision, hindi binabago ng Diyos ang kanyang vision sa tao. Kaya lamang may role na gagampanan ang bawat isang mananalig. Siya'y dapat mag-multiply sapagkat pagka hindi nag-multiply, hindi matutupad na ang sinabi ng Panginoon, your offspring shall be fruitful and multiply. Sino rin magiging fruitful at multiply? Yung bawat offspring ni Abraham. Ilan dito naniniwalaan tayo lahi ni Abraham? So itinatag na ng Panginoon, ayon sa pangako ng Diyos kay Abraham, your offspring shall be fruitful and multiply. So ako at saka kayo, individually,
mapulpil yung sinasabi ng Panginoon kay Abraham. Mapulpil yung pangako. Kaya lamang, doon sa binitawang pangakong ito ng Panginoon, ang sabi kasi, doon sa Genesis 18:19, babalikan ko, huwag mo alisin dyan, itong 26 verse 4 and 5, ang tinutukoy ko rito, kapag ka tinanggap ng lahi ni Abraham, yung bang salita ng Panginoon, yung legacy na yung pananampalataya ni Abraham, mapapangyari yon. Okay. Balikan ko itong binabanggit dito. I will make your descendants as numerous as the stars in the sky, and will give them all this land, and through your offspring, all nations on earth will be blessed. Alam natin yung tinutukoy ditong offspring, si Jesus Christ. Because, ano ron dahilan? Abraham obeyed me. Ano yung legacy ng buhay ni Abraham na nais na ipamana sa lahi niya? Because Abraham obeyed me. Did everything I required of him. Ano rin yung ginawa ni Abraham? Kung ano rin ang sabihin na ti-require ng Diyos kay Abraham, pinagtiwalaan ng Diyos. Pinagtiwalaan ni Abraham ang kanyang Diyos na kung ano man ang sasabihin sa kanya, kanya itong gagawin at iti isang perfect na command. And did everything I required of him, keeping my commands, keeping my decrees and my instruction. Tingnan yung mabuti yung salitang keep. Iningatan niya sa kanyang buhay at pinaingatan niya sa kanyang lahi. Ang alin? Yung utos, yung decree, at saka yung mga instruction ng Panginoon, isasali nila to at iingatan at patuloy na mapapanatili. Hindi babaguhin. Ngayon, pupuntahan ko na ngayon yung offspring, si Jesus Christ. Alam niyo yung Matthew 28:19 and 20, hindi ko na papopost. Tinanong ko nung akin nagpipreach, sino yung unang gumawa doon sa inutos na yon ni Jesus Christ? Go and make disciples and teach them to obey all things I have commanded you. Iti nakaugnay rito. Yung Matthew 28:19 and 20, iti nakaugnay rin dito. Nakaugnay ito doon sa Genesis 18:19, yung Matthew 28:19 and 20. At si Jesus Christ bilang isang offspring, nag-iwan din siya ng isang legacy na tulad din ng ginawa ni Abraham. Ano ginawa ni Jesus Christ? Nag-go rin ba siya at nag-preach ng gospel? Nag-go at nag-preach din siya ng gospel. Nag-make disciple din ba si Jesus Christ? Nag-make disciple din siya at bumuo siya ng 12. Ilan yung binuo niyang disciple? 12 na pwede niyang isalin yung legacy ng buhay sa kingdom of God. And then, tinupad din ba ni Jesus Christ yung lahat ng inuutos ng Ama? Si Jesus Christ din ba'y ginawa itong, did everything I required of Him, keeping my commands, my decrees, and my instruction? Tinupad din niyan lahat ito. At pagkatapos, yung kanyang ginawang 11 alagad, ang sabi niya, isalin ninyo to sa saling lahi. Ito yung legacy natin dito sa Kingdom of God. Yung binanggit ni Den kanina, magbubukan ng 12. Ipag-pray mo yan. Sasabihin mo, mahirap. Lahat ng imposible sa tao, posible sa Diyos. Lahat ng mahirap sa atin, madali yan pagka ang Diyos na ang gumagawa. Example, ipag-pray mo yung taong may sakit. Mahirap magpagaling na may sakit. Pero sa Panginoon, madali lang magpagaling na may sakit. Yung lumpo, napakahirap yung palakarin. Kahit yung medisina, nahirapan palakarin ang lumpo. Pero sa Panginoon, yung mahirap na bagay na yun, madali lang. Sasabihin lang ng Lord, rise up and walk. Tumitindig at lumalakad. Yung lumpo, kaya lamang tatanungin natin, pwede ba natin mapangyari yun? Eh dito sa church, alam natin, may lumpo rito pinapangko ni Seri nung araw. Di ba? Dinadala mo rito sa unahan. No, si Seri pa yung tagapangko nun. No? Pinag-pray natin. At alam niyo, the following day, Monday, nakalakad. No? Pwede ba natin palakpakan naman ng Panginoon doon? Yung seemingly impossible, posible. No? Mabuti si Seri, narito, meron pa akong magagamit na natatandaan ko pa yun. Ano? So, makikita lang natin, yung imposible, posible. Kaya lamang, do you really believe na yung hindi mo kayang gawin, magagawa ng Diyos para sa iyo?
Kaya ako binanggit, yung iba kasi napakahirap talagang magbuo ng 12. Pero kapag atin talagang seriously ninais ito, makakabuo tayo ng 12. Kaya lamang gano'ng katagal. Hindi ko lang masasabi, baka 1 taon, 10 taon, 20 taon, pero meron kang target na maabot. Okay ba? Kasi ang mahalaga lamang, meron ka talagang nilalayon na mapangyari yung sinasabi ng Scripture sa iyo. Personally, love your enemy, struggle ko to for many years. Pinag-pray ko. Kaya hindi ganun kadali na matupad yung sinasabi ng Scripture. Kailangan mo pang mag-struggle. No, kailangan mo pa talagang yung bang ipag-pray ito, hilingin mo mapangyari. Yung binabanggit kong love your enemy. Alam niyo kung saan, after 2 weeks kong pinag-pray, nandun ako sa bahay ng Virgin that time. Buti, magandang alalahanin itong mga nakaraan. Sinugod ako rin ng isang kapatiran, 15 years older than me. Hindi ko nababanggitin ang kanyang pangalan. Baka maalala pa ni Virgin, no? Sinugod ako ron. At talagang kung ano, masasakit na salita ang sinabi sa akin. At alam niyo habang nagtatatalak doon, alam niyo naman yung bahay ng Virgin, nasa squatter area ron, na ang dinding lawanit lamang. So kanyang pagsasalita, lagpas doon, lagpas dito, lagpas doon sa likod. So napakaraming taon talagang makakarinig ng mga salitang binanggit. Kaya lamang, nung ipinagpipray ko, Lord, ano ba itong nangyayaring ito? Sabi sa akin ng Lord, di ba nagpipray kang matutunan mong ibigin ng kaaway? Yes, Lord. Ito, dinalang kita ng kaaway, mag-practice ka. Nakita niyo ba na lahat ng sinasabi sa Scripture kailangan pagpraktisahan? Pag-win ng soul, kailangan bang mag-practice? Leadership development, kailangan bang mag-practice? Yung bang pagsasanay ng mga disciple para maging tapat sa Panginoon, kailangan na mag-practice? Pwede nyo bang sabihin sa inyong katabi, mag-practice ka? Kasi yung iba hindi nagpa-practice no? Siguro magsisimula na mag-practice. Pwede nyo bang sabihin sa iba? Yung iba lang naman ito, nagsimula ka na ba? Magtanong ka nga, nagsimula ka na ba? Ulitin ko lahat ng sinasabi sa Scripture na pananampalataya. Kailangan tayong mag-practice. Do you believe si Abraham, 40 years ang hinintay ng Panginoon para mabuo lamang ang kanyang obedience? Gano'ng katagal? 40 years. Bakit? Yung kanya kasing buhay ililipat sa from generation to generation hanggang dumating si Jesus Christ. At pagkaraan na dumating si Jesus Christ, lahat ng believer pa rin, binabanggit na ang uri ng kanyang pananampalataya na pagbabatayan pa rin, pananampalataya pa rin ni Abraham. Makita ba natin yung halaga ng pananampalatayang iyon? Ngayon, binanggit ko ito para maitatag lang natin. Okay. So, legacy of faith and obedience sa Panginoon. Ngayon, puntahan natin yung ating buhay ngayon. So, inilipat ito kay Jesus Christ. Alam na natin na si Jesus Christ namuhay ng buong buo. Pero gusto ko lamang kunin Philippians 2:5-8 para makita lang natin yung ilang bagay rito na iniiwan ng halimbawa ni Jesus Christ. 2:5-8. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Sa atin daw kaugnayan, sa sino man tao, magkaroon daw tayo ng katulad ng pag-iisip ni Jesus Christ. Pansinin niyo yung salitang have, the same mindset. Pagka nabasa niyo yung salitang have, magkaroon ka nito. Ano ang kailangan dito para magkaroon ka na anumang bagay na magagaling sa Diyos? Kailangan kang maging prayerful. Hihingin mo to in prayer. Hanggat di mo sinasadya na ito mapangyari sa iyo at hindi mo hingin sa prayer, hindi ito mangyayari sa iyo. Sapagkat yung salitang have, kailangan kang magkaroon nito, kailangan kang mag-pray. At kailangan ka pa rin magpatuloy na nagpe-pray. At patuloy ka uling magpe-pray hanggang sa iti dumating na sa iyong buhay. At pag iti dumating na sa iyong buhay, magpa-practice ka pa ng
Hindi ko alam kung gaano katagal kang magpa-practice nito, kaya lamang have the same mindset as Christ Jesus. And then verse 6, who being in a very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Ang tinutukoy dito nun, same magkatawang tao. Hindi niya ipinilit na mapanatili sa kanya yung katangian ng pagka-Diyos para siya magkaroon ng advantage sa kanyang pagiging tao. Advantage niya, Diyos ako. Advantage niya na kilala ko si Satanas, kaya ko yung patalsakin. Kahit na ano yung kanyang ginagawa, hindi niya ako matatalo. Kaya lamang ang sabi rito, who being in a very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Tinularan niya ang pagiging tao. Verse 7, rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant. Paano niya i-consider? Ano hiniling niya? Just nothing. Ano halaga mo? Nothing. Ano masasabi mo tungkol sa iyong sarili? I'm just nothing. Pagka sinisiraan ka ng tao, ano masasabi mo sa iyong sarili? I'm just nothing. Kapag iniwanan ka ng iyong kapwa, meron ka ba bang i-consider na iba? Ang sabi rito, he considered himself as nothing. Masasaktan ka ba? You only consider yourself as nothing. Kaya lang naman tayo nasasaktan at nabibigat ang luba kapag kinu-consider natin yung ating sarili as something. Are you something or nothing? Kaya kahit na-reject ka o kaya walang mangyari, wala namang nawala sa iyo. Bakit? Nothing. By taking the very nature of a servant and then sinuot niya yung pagiging attitude ng isang servant, being made in human likeness. And then pagdating doon sa verse 8, ito na ngayon, being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Ito yung isang legacy na iniwanan ni Jesus Christ. Paulit-ulit, humble yourselves. Sa Scripture, may favor ang Diyos sa mga humble. Magpakumbaba kayo. So, paulit-ulit na ititinatatag ng Scripture. Kaya lamang ang pinakapundasyon ng obedience ay humility. Ang pinakapundasyon ng holiness ay humility. Magpapakumbaba ka sa harapan ng Panginoon sapagkat ito yung pinakapundasyon ng obedience. Bakit naging disobedient? Ego. Self. Ano pa? Yung kanyang tingin sa kanyang sarili. Alam niyo kung minsan ay naawa tayo sa ating sarili. Kasi nilalang ako ng Diyos na ganito. Kaya hindi ko magagawa yung sinasabi mo na ganyan. Nakasulit sa Scripture, hindi ko talaga magagawa yan. Wala talaga akong kaya. At nakakaawa ang sarili ko. Alam niyo, self-pity, it is still form of pride. Ego. Bakit? Tinitingnan mo yung sarili mo. Ano ngayon ang faith? Tinitingnan mo, nagsusupply ang Diyos ng lakas, ng power, ng wisdom. Ano pa? Lahat ng kakailanganin mo, isusupply ng Panginoon if you have faith. No? If you have faith, susupply ng Lord ang lahat ng kailangan mo. Okay. Ngayon, ito yung iniwanan ni Jesus Christ. Ngayon, doon sa aklat ng Hebrews 5:8-9, tingnan lang natin yung legacy ni Jesus Christ. Hebrews 5:8-9. Son though He was, anak siya ng Diyos. Hinanap ba niya convenience, comfort ng buhay dito sa lupa? He learned obedience. Saan? From what He suffered. Naging madali ba yung obedience? Hindi. Kailangan dito meron kang titisin na mga bagay sa buhay. Maring imamalain ka. Maring iinsultuhin ka. O kaya lalagay ka sa mga pangit at hindi magandang mga pangyari ng buhay. Na iniisip mo na bakit nangyari ito sa akin? Kaya lamang binabanggit dito na maging si Jesus Christ, He learned obedience. So salitang learn, natutunan. At pagdating na natutunan,
Talagang inintend niya na matutunan yung salitang obedience. He learned obedience from what he suffered. And then do sa verse 9, idinugtong, and once made perfect ang kanyang obedience, he became the source of eternal salvation for all who obey him. Meron ng legacy itinatatag si Jesus Christ, pamana sa bawat mananalig sa Kanya, ni pamana na Kanyang ibibigay sa lahat ng mananalig sa Kanya, itong Kanyang buhay. Ano yung pamana ni Jesus Christ? Yung Kanyang buhay. Ito yung pamana na binabanggit ni Paul sa 1 Corinthians 11:1, na iti pamanang paulit-ulit na isasalin. Ang sabi nga ron sa 1 Corinthians 11:1, follow my example as I follow the example of Christ. So, ano yung gagawin natin ngayon na legacy ngayon sa ating buhay? Si Pablo, ano yung legacy niya? I follow the life of Jesus Christ. At ano na ngayon ang kanyang naisisalin sa kanyang lahi, spiritually, follow my example. Pwede nyo bang sabihin sa inyong mga anak, anak, follow my example of faith, ha? Anak sa pananampalataya, follow my example of faith. Yung pagbubulakbol, kaligtaan mo na yon. Yung mga pagpapabaya, huwag mo nang isipin yon. Walang ganon. Ating itatag lamang yung ating example of faith. Okay ba sa inyo yan? Living a legacy. Uulitin ko, living a legacy, it is a command. At kung ito'y command, sinasadya itong mapangyayari ng lahat ng may pananampalataya. Ilan dito may pananampalataya? Sasadyain natin ang isang buhay na mag-iiwan tayo ng legacy of faith. Ano yung legacy of faith mo? Titingnan mo yung ngayon, yung iyong prayer life. Bagamat walang nakakakita niyan sa iyong ginagawa, pero yung pananampalataya mo sa Panginoon, magsasalita yan katulad ni Abel. Maring walang nakakakita sa iyong ginagawa, pero magsasalita yung iyong faith. Yung devotion mo sa Panginoon, yung pagnanais mo matutunan ang sinasabi ng salita. Yung paglilingkod na mong ginagawa sa Panginoon. Paano mo inaalay ang iyong buhay? Nagpapakapagod ka ba? At kapag kakonting pagod, urong ka na? So, tinitingnan din ng Panginoon yung ating quality of life. No? Tinitingnan niya yan. Sinasadya ang paglilib ng isang legacy. Alam niyo ba yung mga magulang na naglilib ng legacy? Nagtitiis siya ng hirap. Sinasagupa niya yung anumang mga struggle ng buhay. Bakit? Gusto niyang iwanan ng magandang pamana ang kanyang lahi. Tayo naman lahi ng pananampalataya yung ating nanaisin na yung bang maipamana yung ating buhay. Ngayon, tingnan niyo mabuti, living a legacy. Binanggit ko yung prayer life mo. Second, paano mo dinidevotion yung salita ng Panginoon? Kasi mabuti sa atin chinecheck. No, nagawa niyo na bang pasalamatan na sa leader ninyo, nag-check na inyong devotion at yung prayer life? Bay, tinutulungan kang maging tapat doon, di ba? No. One time, pakainin niyo naman sa leader ninyo. Sasabihin niyo, pasasalamat ko to sa iyong pag-check sa aking mga devotion. Kaya lamang puro siya leader ang bumibili ng pagkain. Ano? Para bang siya nagpapasalamat na, Lord, salamat po yung aking mga inaalaga na mga cell member. Tapat talaga sa devotion at sa kanyang pagdalo sa worship. Salamat po, Panginoon. Siya pa nagpapasalamat siya yung ginagawa. Pero ang totoo, matuto ka rin naman magpasalamat dun sa cell leader mo. Okay ba yun? Pwede nyo bang sabihin sa iyong katabi, may cell leader yan, di ba? Magpasalamat ka naman sa cell leader mo. Pwede nyo ba sabihin, ang laki ng utang na loob ko sa iyo, ah? Ngayon,
Tinatatag lang natin. Another, paano natin tinitingnan na lahat ng pangyari? Personally, ang pinakapaborito kong talata, magmula no ako'y manalig sa Panginoon, Romans 8:28 and 29. And then yung 1 Thessalonians 5:16 to 18. Ngayon, ang sabi kasi rito, for we know that in all things God works for the good of those who love Him, who are called according to His purpose. Ngayon, if you believe lahat ng pangyaring darating sa iyong buhay, may paggagamitan ng Diyos. Pastor, naranasan nyo na mabigo sa pag-ibig. Aba, oo. Kayo. At anong gagawin nyo ngayon? Pag 1 Thessalonians 5:18, ang kadugtong niyan, pagka kayo may pananampalataya, ano nakasulat sa 1 Thessalonians 5:18? Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Alam niyo, napakarami mga pangit at masasakit na pangyaring dumaan sa buhay ko. Magtatanong kayo, Pastor, marami ng pilat ang puso ninyo. Wala. Hindi ko kasi pinatalab. Di ba? Pagka ako gustong panain niya, may araw, ay lumilis ako. Pagka ako susuntukin sa dibdib, abay, lumilis ako at umuurong ako. Di ba? Bakit? Ayaw kong tamaan eh. Yung iba kasi, gusto mo suntukin kita? O, sige, o. Abay, nagpapatama at makikita nyo, paano malalaman tinamaan? Naroon sa sulok, iiyak-iyak. No? Okay. Ilan yung maniniwala na ikabubuti natin na lahat ng pangyayari? So, wala na sa ating iiyak sa mga pangit na pangyayari. Amen? Wala nang iiyak. Ano? Yung kabiguan, praise the Lord. Ano? Sapagkat yung kabiguan, tagumpay natin yan pagka tayo may pananampalataya. Amen ba tayo ron? Yung kabiguan, tagumpay yan ng pananampalataya. Okay, tuloy natin ang palakpak sa Panginoon. Come on. No. Ano man yung pangyayari. Kaya nga, sa oras na ito, ulitin ko, living a legacy, live a life, na talagang mag-iiwan ka ng legacy. Kailangan binanggit ko na ang pag-iiwan mo ng legacy from God, it is a command. Kung iti command, paano mo ito itatatag sa iyong sarili? Magiging intentional kang mag-iwan ng buhay na magkakaroon ng pamana sa iyong susunod na lahi. At ang titingnan mo, Diyos lang. Huwag yung katabi mo, huwag yung nauna sa iyo, huwag lamang kahit sinong tao, ang titingnan mo lamang yung Diyos na nagbigay sa iyo ng utos. Gagawin mo ito, alang-alang sa Kanya na nag-utos. Kaya nga sa ating pagwawakas, itatatag ko lamang na ipapractice natin yung isang buhay ngayon na mag-iiwan ka ng legacy. Anong gusto mo maiwanan na legacy na yung uri ng iyong pananampalataya? Tulad ni Abraham, yung binanggit doon sa aklat ng Genesis 26:5. Iwanan natin yung salitang yaon. Na binabanggit doon, yung ginawa ni Abraham. At ngayon, sino nagsasalita rito? Ang Diyos. At ano yung kanyang commendation na ibinigay kay Abraham? Sino nag-comment? Ang Diyos. At bakit ito sinabi ng Diyos kay Isaac para ito naman ang ililipat niya sa kanyang saling lahi? Lilipat niya. Intentionally. So, pamumuhay ng isang buhay pananampalataya na ang intent mo, yung susunod mong lahi ay magkakaroon ng isang pamana talagang ayon doon sa pananampalataya ni Abraham, sasadyain mo to. Paano sasadyain ito? Una, your prayer life. Second, yung devotion. Yung third, yung worship life mo. Na yung worship life mo, titingnan mo talaga, hindi mo ipinagpapalit ang worship kahit anumang bagay. Priority mo ito. Sapagkat ito ang magtatatag kung ano talaga pinakamahalaga sa iyong buhay. At itatatag mo
na ang Diyos ang talagang pinakamahalaga sa iyong buhay. Kahit wala sila, kahit ano man ang mangyari, sasamba ka sa Panginoon. And then, you're served sa Panginoon. Yung service mo sa Panginoon, paano ka nagagawa ng paglilingkod sa Panginoon? Nagpastor ako sa PMC for 8 years. Wala akong tinanggap na sahod. For free. Bakit? Meron naman na kasi kung tinatanggap na sahod sa aking pagtatrabaho. Pero binanggit ko yun, hindi yun ang tinutukoy ko, kundi yung bang ginawa kong paglilingkod kahit na ako'y seemingly volunteer. Alam nyo, 7 to 8 Bible study group per week ang ginaganap ko bilang pastor. Kaya ko lamang binabanggit, marahil baka makatulong din sa inyo na nais kong mag-iwan ng isang legacy na ang iiwanan na isang buhay na talagang po pwedeng magamit na pamana sa iba. No? At naalala ko tuloy noon, maging wife ko kung minsan, hindi ako maunawaan na bakit ako magtuturo. No? Magtuturo ng 7:30, bakit alas 10 na, hindi pa umuwi. Hindi niya kayang maunawaan kasi hindi pa siya nagtuturo. And then nung siya magturo naman, the same group na kanyang tinuturuan, ako naman ay nagtataka rin. 7:30 siya magsisimula. Alas 10:30 na, alas 11, hindi pa umuwi. Ako naman hindi makaintindi. No? Makikita nyo lamang na talagang kapag tinitingnan natin yung ginagawa natin sa Panginoon, kung minsan ay mahirap. Pero meron bang halaga yon? Ang halaga nito ay for the next generation. No? Kaya ko lang binabanggit ay para makita lamang na talagang ninanais natin na mag-iwan ng isang legacy. Ngayon meron nagtatanong, Pastor, matanda na kayo, bakit pa kayo bumibili ng lupa? Sabi ko, for the next generation na yan. Sapagkat ako'y naniniwalang dadami ang bilang ng mga taong sasamba sa Panginoon sa TGCM. Do you believe? At itong generation nito, merong iiwanan na church facilities para kanilang magamit. Okay ba yan? Okay, naniniwala ba kayong merong maiwanang gamit sa inyo? Meron na, no? Nakikita yan, di ba? So, tayo gumagawa ng mga hakbang, church facilities, and then tinitingnan din natin atin yung, pinag-uusapan din natin yung training school natin, pinag-aaralan din natin. Bakit? Nais natin maitatag yung isang sistema ng pagtuturo na magiging effective sa paggawa ng alagad, sa pagsasani ng mga alagad. Isang system dito, yung cell grouping natin, yung vision natin, ninanais nating iayos ng lahat ng yan. Bakit? Nais nating iwanan sa next generation. Isang sistema na kapag kaya lang itinakbo, maring mapaunlad pa nila at mapabilis pa yung pagdami ng bilang ng mga tao na mananalig sa Panginoon. Next generation. Another, yung prayer life dito sa loob ng church. Ninanais natin ito itatag hanggang sa huling pagdating ng Panginoon. Recently, natagpuan ko yung prayer list noong 2008. Almost the same. Pero yung dati pa natin prayer list noong 1986, meron pa rin tayo. So, same pa rin na prayer list. Pero ninanais natin itatag lamang na yung lahat ng ating ginagawa dito sa loob ng church, lagi tayong nag-iisip, meron pang darating na generation hanggang sa dumating si Jesus Christ sa kanyang second coming. Ilan yung naniniwalang meron second coming of Christ? Kaya lamang personally, nais kong iwanan yung isang kaisipan. Sino nakakaalam na yung mga young people na ito, kayo yung last generation? Kaya lamang bakit ko binanggit? Mag-work kayo as if na kayo na ang last. At alam nyo, nasa isip ko, habang binabanggit ko last, kung gaano kalakas ang power na ibinigay ng Panginoon sa first generation ng mga believer, ito rin ang igagawad ng Panginoon na power sa last generation. Yung pagbubuhos ng Holy Spirit sa first generation at yung pagkilos ng Panginoon noon, they turn the world upside down, ito rin ang mangyayari sa last generation. Kaya nga sa hapong ito, let's go ahead. Ilan yung maglalaan na ng buhay na siya'y magpaplano na yung kanyang buhay na ilalagi sa lupa.
ay kanyang ipagagamit sa Panginoon para mag-iwan siya ng isang pamana sa susunod na lahi. Tayo mag-pray individually. Total na pagsusurrender ng buhay. Total na pagpaplano na kahit ano ang mangyari na pangyari sa buhay. Trials, troubles, bigat ng buhay, kawalan, magkaroon, parangalan, hiyain, mabuti, masama, madali, mabigat, di kayang gawin, anuman ang sitwasyon. Ating ilalaan yung ating buhay. Para yung buhay natin, ipamamana ng Diyos doon sa susunod na generation. Ulitin ko yung sinabi sa aklat ng Hebrews. Bagamat patay na si Abel, yung kanyang pananampalataya nagsasalita pa rin. You pray, come on. Meron ba rito ang tutulad kay Abraham na magpapasya, ipadedevelop niya sa Diyos ang kanyang obedience, yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon sa lahat ng bagay, para magamit ng Diyos ang kanyang buhay para maging pamana sa susunod na lahi? Meron ganito ba ang pananampalataya natin? Yung nagnanais na itayo ang kanyang buhay para maging pamana ng Diyos sa susunod na lahi. Pwede bang tumayo? Yung nagnanais na itatag na siya magtatalaga na ng buhay. From this time on, Lord, narito po yung buhay ko. Nilalapit ko sa inyo, tutulad ako kay Abraham. Na binanggit ninyo na sabi, obeyed me and did everything I required of him. Iningatan yung kanyang utos, iningatan ng kanyang decree, iningatan ng kanyang instruction. Tutulad ba tayo kay Abraham? Hanggang mamatay, ating itatatag na tayo mananalig sa Panginoon. Wala tayong gagamitin dahilan o kaya impluensya ng sinuman, kundi tayo mananatili sa tapat na pananampalataya. Kahit ano ang idaan sa ating trial o trouble o pangyari na maaaring dumating, ilalaban natin yung ating pagnanais na mag-iiwan tayo ng pamana ng pananampalataya. Kung kayong mga magulang, para sa inyong mga anak at sa inyong mga apo, kung kayo naman ay single at mga dati na at saka mga married, ganun din sa inyong spiritual children, spiritual sons and daughters. Okay, you pray this time. Lubusan natin ilagay sa harap, sa kami ng Diyos yung ating buhay. Begin, come on.
praise God. From this time on, mula ngayon, inyo nang tanggapin na itong living a legacy, it is a command from God. At yung pag-iiwan ng isang legacy, una, ito'y dapat intentional. Pangalawa, ipamumuhay mo ito. Pangatlo, ilalaban mo ito. At pagkatapos, mananatili ka hanggang mamatay na ganun ang iyong ginagawa. Nagmumultiply ka pa rin. Lord, amin po inilalapit itong ganitong uri ng buhay. Sa bawat isang narito, Panginoon, ilagay niyo sa kanyang isip, sa kanyang puso, tulad ng iyong ginawa kay Abraham. Tulad ng iyong ginawa kay Abraham. Inilagay niyo sa kanyang puso ito, ang pangitaing ito. Inilagay niyo sa kanyang puso na siya mag-iiwan ng isang uri ng buhay at pananampalataya. At ang layunin ninyo para sa darating na maraming generation. Mula sa kanyang panahon hanggang sa pagdating ni Jesus Christ, hanggang dito sa New Testament, hanggang sa aming panahon, ang itinatatagpo mo pa rin yung pananampalataya ni Abraham, at nais namin na magiging kaisa kami doon sa layunin niyaon. Mag-iiwan din kami na marami pong alagad para iti magiging legacy rin namin. Mag-iiwan din kami na maraming alagad. Nagagawa rin ang alagad. Nagagawa rin ang alagad. Amin po inilalapit yung bawat isang ito na narito sa kanyang pagtayo, kanyang tinatayuan, yung plano ninyo, yung utos ninyo, at amin po itong gagawin sa aming buhay. At iti gagawin namin para sa karangalan nung namatay sa krus. Para sa karangalan ng aming Diyos na pumili sa amin. Para sa inyo to, Panginoon. Sa iyo ang papurit pasasalamat namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God.